Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito po, nagsalita na rin po si Ombudsman, si Boying, dito po sa issue po ng Supreme Court mga kabayan sa pagbasura po, tuluyang pagbasura ng impeachment ng Vice President Sara Duterte. At ganun din po, nagsalita na rin po si tinatawag na Chihuahua, mga bayan. Yung Chihuahua raw po ng congressman po ng Manila, mga bayan, na tinatawag na Chihuahua daw si Joel Chua, mga bayan, Chihuahua. Ito po, grabe po, talagang wala na po yata silang susundin na batas at wala na po yata susundin na korte ang mga tao na ito. Katulad po nito, ombudsman po ito mga kabayan, ombudsman. Pero kinu-question na rin po ang mga desisyon ng Korte Suprema. Labing limang justices ng ating Korte Suprema at 13 po, 13-0 po ang bumoto, majority po mga kabayan. Pero dito po sa mga tao na ito ay hindi po katanggap-tanggap. Bakit po kaya? Bakit hindi katanggap-tanggap? Mas katanggap-tanggap ba sa kanila yung dapat ma-impeach ang isang halal ng bayan na hindi naman korap at hindi naman nagnakaw? Unbelievable. Pero hanggang ngayon, tahimik po sila sa investigasyon ng pagnanakaw. Wala pang nakukulong. Meron pong nakulong, Bong. Pero si Bongbong, hindi. Si Bong Revilla po ang nakulong, mga kababayan. Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Pakinggan po na, babasahin ko pala mga kabayan. Ito po ang pahayag ni Boying mga kabayan. At kinampihan niya po ang sinasabi pong tuta daw po dyan sa Senado mga kabayan. Sumang-ayon po siya sa pahayag po ng tuta daw po ng Senado na graduate daw po ng Wambol University. Ito po ang pahayag po na kumakalat po ngayon mga kabayan. Ayon po daw kay Boying mga kabayan, Ombudsman Boying. Yan po ang pahayag ni Ombudsman Boying. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rules maging power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng chacha o charter change, mga kabayan. Ombudsman Boying Rimulya. Sang-ayon din po siya, mga kabayan, sa charter change o chacha. Ibang klase po si Ombudsman. Sino pa kaya ang susundin ng mga taong ito? Mga kabayan, ano po ba ang gustong mangyari ng mga taong ito? I-abolish na po ang Korte Suprema at sila na lang po ang masusunod sa bansang Pilipinas? Wala na pong korte-korte? Basta kung ano po ang paniniwala nila, ay yun na po. Final na. Wala na pong lalapitang Korte Suprema ang mga Pilipino katulad ng Vice President Sara Duterte na pinopolitika po nila. Hindi po ba? Dahil takot na takot po silang makabalik ang Duterte dahil sa ginagawa po nilang mga anomalya, maanomalya umano, lalong-lalo po ang mga pagnanakaw, pamumulitika, at ang ginawa sa dating Pangulo, mga kababayan. Kinatatakutan po talaga yata nila yan. At ayon naman po sa tinatawag na Chihuahua raw po, mga kabayan, ng Maynila. Ito naman po ang pahayag niya, mga kabayan. Ito naman po, ayon po sa congressman ng Maynila, mga kabayan. Ito naman po ang pahayag. Anong lahi? Matindi dito. Anong lahi daw ba? Ano ba yun? Aso ba yun? Lahi kasi sinasabi niya eh. Ayon po sa kanya, anong lahi? Bato. Si Chihuahua. Ayun pala yun. Anong lahi ba ito si Chihuahua? Grabe rin to eh. Ito pa mga tamay. Joel Chua, Congressman Joel Chua. Kami po ang tagagawa ng batas. Ayan po. Bakit hindi ininterpret ng ayos ng Supreme Court ang batas na ginawa namin? Ang batas na ginawa nila, BP Sara impeachment. Ayos din ito mga tamay eh. Ayon po kay Joel Chua, kami po ang tagagawa ng batas. Bakit hindi ininterpret ng ayos ng Supreme Court ang batas na ginawa namin para i-impeach si BP Sara?
Pambihira kayo. Tama na nga yung interpret ng Korte Suprema eh. Di ba una-una, political. Tapos i-impeach nyo, confidential fund. Paano ma-impeach yung tao? Confidential nga. Kaya nga, doon pa lang sa title ng impeachment, confidential. Pero gusto nyo impeach, confidential. Di ba? Anong logic nun? Samantalang lahat kayo may confidential fund. Pati si Boying. Si Boying po may confidential fund. May confidential fund po si Boying. Pero hindi pwedeng i-impeach. May confidential po ang Pangulo. Pero hindi pwedeng impeach kasi confidential. Pero pagdating po kay BP Sara, hindi na po confidential. Di po ba? Kasi nga po mga kabayan, politika. Takot na takot po sila makabalik ang Duterte sa Malacanang. Kasi baka itong tinatawag na Joel Chua, baka po mag-iba lahi. Yun po tinatanong anong lahi ba ito? Si Chihuahua. Hindi po ba mga kabayan? Hindi po ba kayo nagtataka? Mga kabayan, ang dapat po trabahuhin itong mga congressman na ito. Dahil mismo sinasabi nila, sila raw po ang tagapagbantay. Lalong-lalo po ang pera ng taong bayan. Binabantayan daw po nila. Di po ba? Lalong-lalo sa korupsyon. Tagapagbantay. Ngayon, isang damukal po ang korupsyon sa ating bansa. Mahigit 3 taong korupsyon. Nasaan po yung tagapagbantay? Bakit hanggang ngayon po walang nakukulong na magnanakaw maliban po sa Bong? Si Bong Revilla pa lang ang nakukulong. Si Bong Revilla lang po ba ang nagnakaw ng mahigit 3 taon, mga kababayan? Na ang pinag-uusapan po sa nakawan ay trilyon. Trilyon po ang pinag-uusapan sa nakawan. Daan-daang bilyon po. Dahil pinaghati-hatian po ng mga congressman ang mga budget umano. Mga allocable, mga insertion. Hindi po ba? Napakarami po nagpatotoo niyan. Hindi po ba? Mga kapwa rin po nila, congressman. Hindi po ba mga kabayan? Kaya nga po tayo mga kabayan, pagka ganito po ang gobyerno na nagtatakipan po at talagang pilit po nila pinagtatakpan ng korupsyon at pilit lang po nilang dinadivert ang issue at pilit po nilang dinadala lang po sa mga Duterte para po ma-divert ang issue at maging focus po sila sa mga Duterte. Hindi po talaga sa problema ng bansa, lalong-lalo po ang pagnanakaw ng mga politiko umano. Kaya nga po tayo, kanino na lang po tayo humihingi? Humihingi na lang po tayo ng dasal at wish. Kanino po, mga bayan? Kanino tayo humihingi ng wish at dasal? Dito po. Yan po ang pag-asa na lang po ngayon ng mga Pilipino dahil wala po tayong pag-asa sa ating mga men in uniform. Tahimik po sila sa systematic at sindikatong korupsyon umano sa ating bansa. Wala po tayong nababalitaan sa mga general dahil sila po'y tulog at wala po silang pakialam sa korupsyon sa ating bansa. Buti pa po si Cara David, mga kabayan. Yan po ay ginawang AI ng ating mga kabayan. Ayon po sa AI, ako si Cara David. Sino isusunod ko? I-wish ngayong 2026. I-wish daw po natin mga tambay kung sino raw po ang isusunod ni Cara David sa kanyang wish. Mga kababayan. Yan, Boying, Tito Soto, Chua, at marami pang iba na mga magnanakaw umano sa ating bansa. Baka kayo, maisunod kayo sa wish kay Cara David. Dahil matatanda na kayo, pare-parehas na tayong malapit sa hukay, pero ayaw nyo pa rin gumawa ng tama at kabutihan para sa bansa. Sobra-sobra na ang kayamanan ninyo. Umano. Umaapaw na ang mga kayamanan ninyo, kapangyarihan nyo, pero ang bansa ay lugmok pa rin sa kahirapan. Pero kayo, saganang-sagana na kayo sa lahat ng bagay, kapangyarihan, kayamanan. Maawa naman kayo, mga hindot kayo sa bansang Pilipinas at sa taong mahihirap. Kami ang nagpapasweldo sa inyo, pero kami ang naghihirap. Samantalang kayo swelduhan lamang, kayo ang nagsisiyaman. Unbelievable, only in the Philippines, mga kababayan. Wala man lang kayong nakita na mahigit 3 taon na bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso, walang pumapasok na malaking investor sa ating bansa.
Hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo. Puro pamumulitika ang ginagawa ninyo at pagnanakaw na ayaw nyong lutasin. Unbelievable. At lalong-lalo na ayaw nyong lutasin ang bisyo na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na gumagamit ng pulburon ang kanyang kapatid. Yan po mga kabayan, lahat na po sila halos. Ang departamento po ng gobyerno mga kabayan ay gustong-gusto na rin yata na talagang isulong ang charter chains o chacha para po magawa na nila ang mga gusto nila. Dinadaan lang po sa galit mga kabayan, sa galit sa ginawa daw po ng Korte Suprema na pagbasura sa impeachment. Ginawa pa pong dahilan ng impeachment ng Vice President sa pagkakabasura nito para lang po pag-usapan ang charter change, para po mailihis ang issue ng korupsyon. Siyempre, pagka po pag-uusapan ang chacha, makakalimutan na po ang korupsyon, ang mahigit 3 taong pagnanakaw nila. Hindi po ba? Dahil papasok po ang charter change. Hindi po ba? Kaya nga po, alam na po natin ang laro ng marungis na politika sa ating bansa. Pagka sila po ang involved, mga kabayan, pagka sila po ang involved sa korupsyon at pagnanakaw at pamumulitika, kayang-kaya po nila i-divert dahil nahandyan po ang tulong ng mga trolls sa social media. At nahandyan din po ang malalaking mainstream media, umano, na handa pong tulungan sila basta po sa tamang presyo umano. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan, maingay na naman po si Boying mga kabayan dahil protection po nila ang kailangan po nilang gawin. Hindi po ang kabutihan ng taong bayan. Hindi po ba Boying? Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po kay Jesus Valdepena. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Siena, si Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, si Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, at Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Bye-bye.